Mga bilang chapter 32 verse 1 up to 42. Ang mga anak nga ni Ruben at ang mga anak ni Gad ay mayroong napakaraming hayop at nang kanila makita ang lupain ng Jaser at ang lupain ng Galad na narito, ang dako ay minagaling nilang dako sa hayop ay lumapit at nagsalita ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben kay Moises at kay Eleazar na saserdote at sa mga prinsipe ng kapisanan na sinasabi, ang Atarot at ang Dibon at ang Jaser at ang Nimra at ang Hisbon at ang Elyale at ang Saban at ang Nibo at ang Bion na lupaing sinaktan ng Panginoon sa harap ng kapisanan ng Israel ay lupaing mabuti sa hayop at ang iyong mga lingkod ay may mga hayop. At sinabi nila, kung kami ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay ibigay mong pinakaari ang lupaing ito sa iyong mga lingkod at huwag mo kaming paraanin sa Hordan. At sinabi ng Moises sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Ruben, paroroon ba ang inyong mga kapatid sa pakikipagbaka at kayo'y mauupo rito? At bakit pinapanghihina ninyo ang loob ng mga anak ng Israel na huwag magpatuloy sa lupain ng ibinigay ng Panginoon sa kanila? Ganyan ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila'y aking suguin mula sa Cades, Barnea upang tiktikan ang lupain, sapagkat nang sila'y makasampa sa libis ng iskul at matiktikan ang lupain, ay kanilang pinapanghina ang loob ng mga anak ni Israel upang huwag pumasok sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. At ang galit ng Panginoon ay nagningas ng araw na yaon at siya'y sumampa na sinasabi, tunay na walang taong lumabas sa Ehipto mula sa 20 taon gulang na patanda ay makakakita ng lupain ng aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, sapagkat sila hindi lubos na sumunod sa akin, liban si Caleb na anak ni Jepon, na si Nisio at si Josue na anak ni Nun, sapagkat sila'y sumunod na lubos sa Panginoon. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel at kanyang pinagala sila sa ilang na 40 taon hanggang sa ang lahing yaon na gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ay nalipo at narito kayo'y nagsipagtindig na kahalili ng inyong mga magulang, supling ng mga taong makasalanan upang dagdagan pa ninyo ang mabangis na galit ng Panginoon sa Israel. Sapagkat kung kayo'y lumihis na pagsunod sa Kanya, ay Kanyang iiwang muli sila sa ilang, at inyong lilipulin ang buong bayang ito. At sila'y nagsilapit sa Kanya, at nagsabi, gagawa kami rito ng mga kulungan sa aming mga hayop, at ng mga bayan sa aming mga bata. Ngunit kami ay magsisipaggalmas upang magpauna sa mga anak ni Israel, hanggang sa aming maipasok sa kanilang dakong karoroonan, at ang aming mga bata ay magsisitahan sa mga bayang nakukutaan dahil sa mga nagsisitahan sa lupain. Kami ay hindi magsisibalik sa aming mga bahay hanggang sa ang mga anak ni Israel ay mag-ari bawat isa ng kanyang sariling pag-aari. Sapagkat hindi kami makikimana sa kanila sa kabilang ibayon ng Hordan at sa dako paroon, sapagkat tinaglay na namin ang aming mana rito sa dakong silanganan ng Hordan. At sinabi ni Moises sa kanila, kung gagawin ninyo ang bagay na ito, kung kayo'y magsisipaggalmas upang pumaraon sa harap ng Panginoon sa pagkikipagbaka, bawat may almas sa inyo ay daraan sa Hordan sa harap ng Panginoon hanggang sa kanyang mapalayas ang kanyang mga kaaway sa harap niya. At ang lupain ay mapasuko sa harap ng Panginoon, ay makababalik nga kayong pagkatapos, at hindi kayo magiging salarin sa Panginoon at sa Israel, at ang lupaing ito ay magiging inyong pag-ari sa harap ng Panginoon. Ngunit, kung hindi ninyo gagawin ganito ay narito, kayo nagkasala laban sa Panginoon, at talastasin ninyo na abutin kayo ng inyong kasalanan. Igawa ninyo ng mga syudad ang inyong mga bata at ang mga kulungan ang inyong mga tupa at isagawa ninyo ang nabuka sa inyong bibig
At sinalita ng mga anak ni Gad at ng mga anak ni Ruben kay Moses na sinasabi, "Isasagawa ng inyong mga lingkod ang gaya ng inuutos ng aking Panginoon. Ang aming mga bata, ang aming mga asawa, ang aming kawan at ang aming buong bakahan ay matitira riyan sa mga bayan ng Galad." Ngunit ang inyong mga lingkod ay magsisitawid bawat lalaki na may almas sa pagkikipagbaka sa harap ng Panginoon upang magkipagbaka gaya ng sinabi ng aking Panginoon. Sa gayoy ipinagbilin sila ni Moses kay Eleazar na saserdote at kay Josue na anak ni Nun at sa mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. At sinabi sa kanila ni Moses, "Kung ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben ay magsisitawid ng kasama ninyo sa Hordan, ang lahat ng lalaki na may almas sa pagkikipagbaka sa harap ng Panginoon, at kung ang lupain ay mapasuko sa harap ninyo, ay ibibigay nga ninyo sa kanila na pinakaari ang lupain ng Galad. Ngunit kung sila hindi tatawid na kasama ninyo na may almas, ay magkakaroon sila ng pag-aari na kasama ninyo sa lupain ng Kinan." At ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben ay nagsisagot na nangagsasabi, "Kung paano ang sinabi ng Panginoon sa inyong mga lingkod, ay gayon ang gagawin namin. Kami ay tatawid na may almas sa harap ng Panginoon sa lupain ng Kinan, at ang magiging pag-aari naming mana ay sa dakong ito ng Hordan." At ibinigay ni Moses sa kanila, sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Ruben, at sa kalahati ng lipi ni Manases na anak ni Jose, ang kaharian ni Sihon na hari ng mga Amorreo, at ang kaharian ni Og na hari sa Basan, ang lupain ayon sa mga bayan ni Yaon, sa loob ng mga hangganan ni Yaon, sa makatuwid bagay ang mga bayan sa palibot ng lupain. At itinayo ng mga anak ni Gad ang Dibon, at ang Atarot, at ang Aroer, at ang Atarot Supan, at ang Jaser, at ang Jagba, at ang Bit-Nemra at ang Bit-Haran na mga bayang nakukutaan, at kulungan din naman ng mga tupa. At itinayo naman ng mga anak ni Ruben ang Hesbon at ang Eleale at ang Siriatem at ang Nibo at ang Baal-Meon, na ang pangalan ng mga yaon ay binago, at ang Sibma, at nilagyan ng ibang mga pangalan ang mga bayan na kanilang itinayo. At ang mga anak ni Misher na anak ni Manises ay nagsiparoon sa Gilad at kanilang sinakop at pinalaya sa mga Amorreo na nandoon. At ibinigay ni Moses ang Gilad kay Misher na anak ni Manises at kanyang tinahanan. At si Jair na anak ni Manises ay naparoon at sinakop ang mga bayan ni Yaon at tinawag na Havot Jair. At si Nuba ay naparoon at sinakop ang Kinat at ang mga nayon ni Yaon at tinawag na Nova ayon sa kanyang sariling pangalan. Amen. Lord Jesus, purihin natin ang Panginoon Diyos. Amen.